Pilipinas, ang oras po natin, alas 6:38. Ay, hindi pala. Tama ba? Alas 6:43 na pala. Ayan, naggabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Good evening po. Kamusta po kayo? Ayan, gising pa ba? Opo, gising pa, no? Ayan, nagkamali ng oras. Ayan, alas 6:44 na, napakabilis ng oras. Pero kayo po ba ay meron ng mga listahan sa darating na midterm election? Ayan, sa Lunes. Okay, sa alright na ba ang inyong mga kodigo? Ayan, alam nyo po, bawal na bawal sa paaralan ng mga kodigo, no, yung kopyahan. Pero dito lang, no, sa election, pwede kayo magdala ng inyong mga listahan, yung mga kodigo ninyo para mas mabilis, no, yung pag-shade nyo doon sa iboboto ninyo. At tandaan po ninyo na hindi naman kailangan, sabi nila, kompleto yung inyong ililista. Kasi meron kaming nakakausap, no? Sabi nila, Attorney, nag-iisip kami, naglilista po kami ng 12 senador. Pero hindi namin maubos yung 12, hanggang parang 7-8 lang po kami. Kailangan ba complete na 12 ang ilista namin? Not necessarily. So kung sa tingin nyo, ito lamang taong ito, no, ang gusto nyong iboto, hindi umabot sa 12, wala pong problema. Ika-count pa rin ang inyong boto. May mga nagsasabi, paano po, no, sa party list, nahihirapan po kami na magboto. Pwede bang wala yon? Depende po sa inyo. Pero kung halimbawa po, walang nakalista, no, wala kayong binotong party list, maka-count pa rin po ang inyong boto, no? Lalo pa dun sa mga iba pang mga binoto ninyo sa national at saka po sa local election. So again, not necessarily na kumpleto dapat, no, yung iboboto ninyo. Pag hindi na kumpleto, wag nang ipilit, no, kasi sometimes, no, yung mga filler na tinatawag natin, yung para makumpleto na lang, isingit na lang natin yung mga kakilala natin, yung mga kung sino-sino, yun kaya nagiging mas mataas ang parang vote nila dun sa mga hindi nyo, yung talagang feeling nyo ay sila. So may mga ganun po, no, may mga kababayan tayo na wala lang para makumpleto lang yung 12, no, magsisingit na lang na magsisingit. Pero yung top nila, baka yung paandahilan kung bakit matalo yung talagang gustong-gusto nyong ipasok, no? So kung anong nasa puso nyo, nararamdaman nyo, sundin nyo. Ngayon kung halimbawa lumagpas naman, no, ang nalagay nyo 13, ay naku po, huwag kayong nalagpas, baka hindi makount ang inyong boto. 12 lang dapat po, 12 lamang po, no? Pag-isipang mabuti kung ano yung tatanggalin mo doon. Sino sa mga ito ang hindi makakasama sa top 12? Parang beauty pageant lang, no? May mga iba naman sinasabi, no, kahit na hindi makumpleto, kaya nila gustong kumpletuhin yung kanilang listahan. Para bagang ano, no? Pustahan, no? Ay, pumasok yung ano ko, manok ko. Ay, pumasok yung ano ko, binoto ko. Ay, ito pumasok. So, pag gano'n, no, isipin po natin, no, voters education po ito, no. Isipin natin kung ano nga ba yung makakaganda sa ating bansa, no, kung sino yung mga sa tingin ninyo. I'm sure kinilatis nyo ang mga magboboto, no. Yung mga iboboto ninyo, yung mga botante, kinilatis nyo yung mga candidates na yan. So, kung sino po ang sa tingin nyo ay karapat-dapat, yun ang iboto ninyo. Kaya naman ang topic natin ngayon, mga dapat malaman ng mga botante sa darating na eleksyon. So reminder lang po ito dahil ilang tulog na lang, no? Malalaman na natin kung magkakaroon ba ng pagbabago. Whether sa ating, of course, elected po sa national position, ganun din po, no, yung mga inabangan natin sa congressman, senator, at syempre ganun din po sa mga local
government positions. Okay. Simulan natin, no? Syempre, dahil ako po ay may tatay na isang senior citizen. Yan, syempre. Ang mga senior citizen po natin ay merong early voting hours. Kasama rin po ng mga persons with disability at yung mga pregnant voters. So, meron pong early voting hours, no? Para hindi po kayo mainitan, hindi po kayo sabay sa dagsaan ng tao. Siyempre, pina-prioritize natin yung mga persons with disability at ganoon din po yung mga senior citizen natin at yung mga pregnant voters. Pwede po kayong bumoto ng mas maaga 5 a.m. to 7 a.m. So, kung hindi man kayo makapunta sa early voting hours, pwede pa rin po kayong bumoto. At tandaan po ninyo na kahit na regular hours kayo bumoto, kanya alas 9, alas 10, kayo pa rin po ay dapat i-priority. At wag naman po sana, no, na yung mga nasa pila ay magkagalit kapag inuuna ang ating mga senior citizens, ang ating mga pregnant voters at persons at mga person with disability. Tandaan po ninyo, pag tumanda kayo, lahat tayo magiging senior citizen din. At yung mga kababaihan, no, yung mga mabubuntis din. At mararanasan ninyo ang hirap, no, kapag kayo po ay napunta sa mga ganitong okasyon. So, ma-appreciate po ninyo kapag kayo po ay nabibigyan ng prioridad. In fact, nasa ating batas na priority natin yung ating mga nakatatanda, yung mga nagdadalang tao, at ganoon din po ang may mga kapansanan. Okay, 5 to 7 po yan, pero it doesn't mean kung hindi kayo nakapunta, walang problema, pwede po pa rin kayong pumunta at ipa-priority pa rin kayo. Usually po, no, sa mga polling precinct, mas preferred, no, ang mga priority na mga katulad ng ating mga nabanggit ay nasa baba, no, kasi pag pupunta po kayo sa mga polling precinct, no, dun yan karaniwan, dati po covered court, pero usually po nasa mga schools, pwedeng elementary o kaya yung secondary, no, government schools, at syempre andun ating mga kaguruan, at yung mga first floor usually nilalaan po yan sa ating mga elderly tsaka pregnant women and yung mga person with disability. So nandun po sila sa first floor. Kasi ang hirap po wala pong elevator usually ang ating mga paaralan. So ang hirap po kapag halimbawa yung ating person with disability ay naka-wheelchair or senior citizen, iaakyat pa doon. So usually po nasa nasa baba lang po sila. And mas again, no, reiterate natin, meron po kayong option na bumoto ng mas maaga para mas mabilis po na matapos at makater ang ating mga senior citizen, pregnant women, and person with disability. Para sa ating mga overseas naman po, no, Filipino workers, yung mga boboto po online. Ayan ha. Again, pwede po kayong mag-enroll, extended ang overseas voting natin until May 10, 2025, 11:59 Philippine time. Okay? So, yung mga nanonood po sa atin sa ibang bansa, kung gusto nyo pong mag-participate sa ating overseas voting, mag-enroll kayo, no? Yung enrollment po natin, again, hanggang May 10, 2025, 11:59 Philippine time. Okay? At kung kayo naman po ay boboto na, ang ating overseas voting ay magtatapos po ng May 12, araw ng eleksyon, 7 p.m. Philippine time. So, kailangan po, kayo po ay makaboto na hanggang bago pa mag-alas 7 ng gabi. Philippine time, okay? Another reminder po natin, ayan, yung sa mga mas maigi, no, magdala po kayo ng sariling ballpen kung gusto po ninyo, pero doon naman po sa, I'm sure sa mga polling precinct, meron po yung mga ballpen. So mamaya, pag-uusapan natin kung halimbawa ano mangyayari doon sa mga automated counting machine natin. So maraming mga question pa rin, kahit ilang beses tayong gumamit ng automated counting machine, syempre gusto pa rin natin na maire-record, no, ang ating mga iboboto.
Syempre. Tapos pag-uusapan din natin yung mga tinatawag natin na MVP. Ano tong MVP? Most Valuable Player ba ito? Hindi. Ito po yung tinatawag natin na mall voting program. Lahat ba ay kailangan pumunta ng mall para bumoto? Ayan, mamaya sasagutin natin. Ano ba yung mga malls na kasali dito sa ating election? Ayan, at dapat papaano ba malalaman kung anong presinto kayo? No? Ano bang makakatulong para mas mabilis malaman pagpunta nyo doon kung ano ang presinto nyo para kayo ay makaboto? So, ayan po, no? Shout out muna tayo. Magandang gabi po sa mga nanonood sa atin. Kina Grace Rectang, naimbag nga rabi po. Josephine Karimbao ng Michigan. Josephine, nakapag-ano ka na ba? Nakapag-enroll ka na ba sa overseas voting, ha? Hanggang ano yan, ha? Yung enrollment hanggang May 10. Tapos yung overseas voting hanggang May 12, 7 p.m. Tess Valle, Attorney Cam, good evening. Good evening po sa inyo. Evitz Escueta, watching in Davao. Ayan. Pa-shout out sa sister ko, si CA. Ayan, galing yan kay Augusto Estrella. Ayan. At ganoon din po Violeta Sembrano. Dennis Villanueva. Oy, si paring Dennis nga ba ito? Ayan, yung aming dating masugid, masipag na aming piloto na si Dennis. Magandang gabi sa'yo. Willie Relador ng Gapan City. Leo Cervantes Havares. Good evening po. Violeta Sembrano. Ito si Rion Deno. Okay, meron siyang katanungan. Ayan, sagutin natin to. Papaano po yan, Attorney Cam? Sabi niya, puro po trapo, no? Traditional politician at saka political dynasty. Ayan. Ano bang masasabi natin dito? Alam niyo po, no? Sa ating konstitusyon, sinasabi po doon na ipinagbabawal po, no? Ang political dynasty, no? Ibig sabihin, yung mga politiko na, yung mga ang tagal-tagal ng maaaring namumuno, tapos hindi lang yon, maraming mga posisyon sa gobyerno, at yon, parang dynasty na sila, no? Kaso nga lang po, nakasaad po sa ating konstitusyon, yung political dynasty, dapat i-define ng law, ng ating batas, no? Ibig sabihin, ang ating mga kongresista lamang, no? Ang mga may kakayahan at may power na i-define ang political dynasty. Sino-sino ba ang papasok pag sinabing political dynasty? At ano ang kaparusahan kapag ikaw ay lumabag sa batas na ito? Ang problema po kasi, no? Wala pong batas o prohibition sa political dynasty kasi hindi po ginagawa ng Congress po yan. Dahil alam naman po natin na karamihan sa kanila, marami ring mga kamag-anak, hindi lang po sa local, kundi na sa national. O, diba? So, ngayon, no? Papaano kung halimbawa, as senators, ang dami-dami magkakamag-anak dyan. Political dynasty ba yun? Alam naman natin na ang dami dyan magkakapatid, magkakamag-anak, nandyan sa posisyon. Political dynasty ba yon? Hindi po natin masasagot. Kasi nga po, hindi po siya dinidefine sa batas. Dahil wala pong batas na nagpo-prohibit sa political dynasty. Sinabi lang po ng konstitusyon. Pero, ayaw nilang gumawa ng batas. Kasi nga, alam nyo na. So, yun ang problema natin when it comes to political dynasty, no? So, meron ba na kongresista? Alam ko may nagsusulong, no, na i-define ang political dynasty, gumawa ng batas para ma-prohibit yung political dynasty na yan. Sino ang magsusuporta kung halimbawa merong merong nagsuggest ng batas na yan? Sino ang susuporta dyan? Would you believe na yung mga congressman nyo susundin natin? May kilala tayo, di ba? Magkamag-anak, mag-asawa, mayor, congressman, papalitan, switch lang after na ma-exercise yung ibang term ng 369, tatlong term, mag-congressman, tapos after babalik na naman sa mayor. So mag-asawa, palit-palit lang. So political dynasty ba yun? So nasa inyo po na mga kongresista ang kakayahan para i-define ang political dynasty. Kasi hanggang salita na lang tayo, no? Hanggat wala pong batas
na nagsasabi, nagde-define ng political dynasty at nagbibigay ng prohibition, ban, hindi po talaga matatapos ang political dynasty dito sa Pilipinas. Babalik po tayo, lang po munang mga paalala, dyan lamang po kayo. Oras po natin, 1 minuto bago sumapit ang 7:00 ng gabi. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po si Attorney Cam. Bago natin ipagpatuloy ang ating usapin tungkol po sa, of course, voters education, voters information. Ayan, mga paalala po, reminder sa mga botante sa darating na eleksyon. Ayan tanggap muna tayo ng report. Bucor tumanggap ng learning materials at equipment na gagamitin sa pag-aaral po ng mga PDL o yung mga persons deprived of liberty. RH27 Noche Kakas. Ibalita mo to, Noche. Attorney Cam, nagpapasalamat si Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. kay Chairman at CEO Ramon Ang ng San Miguel Corporation sa donasyon ng learning materials at equipment sa New Bilibid Prison sa lungsod ng Muntinlupa. Sa pinangunahan ni Cecil Ang ng San Miguel Corporation Foundation ang turnover ceremony kanina sa naturang donation. Ayon kay Katapang Jr., ang donasyon ay malaking tulong sa pag-aaral ng mga persons sa deprived of liberty o PDL para mapahusay ang karanasang pang-edukasyon sa loob ng minimum security compound ng NBP. Kasabay rin ito ng ang turnover sa bagong ayos na gusali ng kolehiyo na kahalagahan ng pagbibigay ng komportable at kaaya-ayang kapaligiran sa pag-aaral para umano sa mga PDL na sabik na mag-aral at mapabuti ang kanilang buhay. Binigyang diin rin ni Katapang Jr. ang matagal nang pakikipagtulungan sa University of Perpetual Health Systems Delta na may mahalagang papel sa reformasyon ng mga PDL sa pamamagitan ng edukasyon mula noong 1980. Mahigit 1,000 PDL na ang matagumpay na nakatapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Ibinahagi rin ni Cecil Ang kanyang sigasig para sa partisipasyon ng SMC Foundation sa transformative initiative na muling nagpapatibay ng pangako sa mga layuning panlipunan kabilang ang edukasyon at pangangalaga naman sa kapaligiran. RH27, Chikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas. Samantala, yung pinag-uusapan natin about dun sa trapo, yung political dynasty, sabi nung ating mga YouTube viewers, ayan, sabi, ganun po talaga, pag once na nakakapit, wala nang kawalaan or ayaw ng pakawalan, sabi ni Jose. Si Romeo naman nanonood sa atin sa Alberta, Canada, at ganun din mayroon ditong comment si Miss Kael. Sabi niya okay lang mag-undervote kaysa mag-overvote. At nakaboto na po si Miss Gael. Si Miss Gael ay nasa Hong Kong, if I'm not mistaken. One of our avid listener po yan. Glenda Antonio nanonood daw po sa Tondo. And Romulo Diliano, meron siyang mga listahan na ng mga iboboto. Sabi naman ni ni Miss Gael pa rin, wag niyo iboto yung political dynasty, nasa kamay niyo pa rin naman ang kapalaran. That's true. Batiin din natin si Willie Relador na nanonood po sa Gapan City, Leo Havares at Violeta Sembrano. Sabi niya, tama po kayo, attorney, regarding sa political dynasty. Josephine Karimbao, Jerry Sumagaysay na nanonood din po, Jericho Ferrer, Henry Dolohan sa may Zambales naman po, Roxanne Costo and Irene Almodovar, watching from mahabang parang Grand Valley, Angono, Rizal. At ito na nga po yung MVP na sinasabi natin, Ano ba yung MVP? Most valuable player po ba ito? Parang basketball, or volleyball, Ang MVP po ay yung tinatawag natin na mall voting program po ng COMELEC. Tandaan po ninyo, may mga voting or polling precinct po, sa mga malls. Ang suswerte nila kasi malamig. Ang sarap ng bumoto kasi after mo bumoto, kain kayo, di ba? Tapos habang kumakain kayo, sarap ng diskusyon ninyo. Kamusta yung binoto? Tapos nakaano pa kayo, Ang ganda ng programa na to. Win-win situation din ang malls kasi
syempre meron silang automatic na mga parokyano doon sa kanilang mall, no? Syempre pag after niya magutom, baka mag-mall pa, makabili ng mga gustong bilihin, tapos syempre pag nagutom, kakain. Syempre gusto natin malamig, no? Alam naman po natin na mahirap po, no, sa mga public schools dahil hindi po siya aircon, electric fan lang, no? No, sometimes po, no, medyo mainit talaga. At buti na lang medyo makulimlim na, no? Mahirap kapag yung super init, pero wish natin na sana hindi naman ganun kainitan. Pero wag naman masyadong umulan. Kasi alam mo, may mga iba na parang kabote kapag umuulan, tinatamad ng bumoto, no? Parang mga masayang naman yung boto ninyo kung talagang gusto nyong ipasok ang inyong mga botante, no? Ang mga mall sa buong Pilipinas nakasama po ang mall voting program po with the COMELEC ay ang Ayala Malls, ayan. Ayala Mall Legazpi, Ayala Mall Centrio, tama po ba? Ang Philinvest sa May Tagaytay, no? Ang KCC Mall, ang Limcat Kai Center, ang Mega World Lifestyle Mall dyan po sa may Atrium Plaza Eastwood Mall, Broadway Centrum, yung Festive Walk Mall Iloilo, NCC Mall, ang Robinson po, no? Diyan po sa may Metro East, Town Hall Malabon, Santa Rosa City, Robinson Haro, Cagayan de Oro, Robinson Magnolia, Las Piñas, Rojas Dumaguete, Robinson Manila, Angeles, Iloilo at Robinson's Galleria Cebu. Ganon din po ang SM. So, napakaraming mga SM po ang kasama sa ating mall voting program. Kasama ng SM City Manila, Sukat, Ortigas, East Ortigas, Baliwag, Santa Rosa, Iloilo, Downtown Mall, North EDSA, SM City BF, South Mall, Tarlac, Puerto Princesa, Consolacion, Butuan, Fairview, Bikutan, Kawayan, Batangas, Legazpi at ang SM City Uptown Mall. So yan po yung ating mga kasama, no? At ang question, no, karamihan ng tinatanong, lahat po ba ng rehistradong botante sa aming bayan, sa aming lugar ay maaaring pumunta sa mall at bumoto sa araw ng halalan? Ang sagot po ay hindi, no? Tanging mga botante lamang po ng mga presinto na nailipat po, no, mula sa dating mga voting centers katulad po ng mga covered courts, yung mga paaralan at saka mga pribadong gusali ang maaaring bumoto lang sa mall. Kaya importante po, alam po ninyo kung saan kayo buboto. Yung find your precinct, no? Importante po yun, no? At paano ba malalaman kung kasali nga kayo sa nailipat na presinto sa mga malls, no? Again po, pwede po sa online verification. Puntahan nyo lang po yung precinct finder ng COMELEC. O kaya naman, no, precinctfinder.comelec.gov.ph. Ayan, at ibigay lang po yung mga impormasyon na kailangan para makita nyo po kung saan po kayo boboto. At of course, no, pwede rin na mga physical verification. So nga lang, pupunta po kayo sa office of the election officer, no? At i-verify po ninyo, tanungin nyo po kung anong polling place kayo yung lugar na bobotohan ninyo. Okay? Sa mga barangay caravans, no? Meron din sila dyan. At may mga tarpaulins naman po din sa mga malls na maaaring makita kung ano yung mga presinto na nailipat doon sa kanilang lugar. Okay? Again po, yung ating early voting hours, reminder 5 to 7 a.m. sa araw ng halalan. Ipatutupad din po yan sa lahat ng mga voting centers sa buong bansa, kasama po ang mga malls. Diba ang mga malls po, nagbubukas sila usually 9 a.m., 10 a.m. So, dahil nga botohan po, 5 a.m. to 7 a.m. bukas na po sila, no, to accept yung ating mga elderly, pregnant women, tsaka po yung mga person with disability para bumoto. And again po, no, kahit na late sila dumating, sabihin na natin 10, 12, 1 o'clock, so sila pa rin po ay magiging priority, no, doon sa polling precinct o kaya doon sa mall na bobotohan po nila. Okay? At paano kapag hindi nakaboto ang mga senior? Again po, pwede pa rin po 7 a.m. to 7 p.m. kasabay po ng mga ibang botante. Okay, again po, regular voting ha, 7 a.m. to 7 p.m. Hindi porkit ang mall po ay bukas hanggang alas 9 hanggang alas 10, sila po ay pwedeng bumoto ng 9 or 10. Hindi po. So sabay-sabay po, no, 7 a.m. hanggang 7 p.m. No? Kaya declared naman po na special holiday itong
itong eleksyon. So, makakaboto po ang ating mga manggagawang Pilipino. Okay? Ano pa ba ang mga question? Sino po bang maaaring maging makatuwang sa pagboto ng mga, of course, senior citizen, person with disability, pregnant women, o kaya mga illiterate? Ayan. Bukod po sa nabanggit ng mga miyembro ng electoral boards, maaari pong tumulong sa pagboto yung mga sino mang kamag-anak, no? Nila, kamag-anak sa dugo, no? Okay? Sa bisa ng kasal hanggang sa ika-4 na antas ng relasyon. Ibig sabihin hanggang 4th level of consanguinity, no? Ibig sabihin yung mga asawa nila, mga anak, pwede po, no? Hanggang sa first cousin lang, if I'm not mistaken, no? Mga katuwang ng botante sa kanyang tahanan, katulad ng mga, okay, pwede din po yung mga nurse, ayan, yung mga nag-aalaga sa ating mga elderly. So, yun po, no? Yung mga importante na dapat yung malaman mamaya about sa ACM naman tayo. Yun ang pag-usapan natin kasi marami pong mga questions regarding dun po sa ACM na tinatawag natin, no? Yung automated counting machine. Paano nga ba pag nagkaroon ng problema? Paano kapag i-verify, no? Paano makikita kung talagang na-count yung boto ninyo? Sa pagbabalik po ng DZRH, Usapang Legal. Hi muna kay Papa Will, kay Mama Jovita, and kay Nanay Connie. At ganun din po kay si Archie Valencia na nanonood sa Zamboanga at si Nori Mendoza. Ang haba ng kanyang name pero Nori Mendoza na lang watching from Agoncillo, Batangas. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Oras po natin 17 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Good evening! Nagbabalik po ang programa natin sa DZRH, ang ating Usapang Legal. Kasama pa rin po si Attorney Cam. At binabati natin, no, yung mga nanonood sa atin sa ating mga social media platforms, sila Alan Flora, si Nanay Flor. Good evening po. At syempre, ganun din po sa mga nakatutok sa atin sa DZRH News Television. Ayan, magandang gabi po. Sa mga gusto pong manood sa amin, meron po kaming mga social media. Hanapin nyo lamang po, isearch nyo po DZRH News. Si Maribel Donyos, magandang gabi. Okay, ang pag-uusapan pa rin po natin, voters information pa rin po, voters education para po sa mga boboto ngayong May 12, 2025 midterm elections. Okay? So, may kinalaman naman po sa ACM, no? Kasi maraming nagtatanong tungkol sa automated counting machine. So, marami na po, no? Ilang beses na po tayong gumamit ng mga automated counting machine kung saan ito po ay isang voting system. Ito po yung gagamitin para mabilang po, no, yung mga boto sa mga presinto, sa local election at of course sa national election. Okay, so marami pong mga katanungan yung ating mga kababayan regarding dito sa ACM. So katulad na lamang kung ang ACM ba ay dapat konektado sa internet buong araw kasi sabi natin kanina 7 a.m. to 7 p.m. ang ating botohan. So dapat ba ang automated counting machine ay naka-hook up sa internet o naka-internet, gumagamit ng internet? Hook up, mali pala. Gumagamit ng internet kapag ginagamit siya, no? Hindi po, no? Ang ACM po ay hindi nakakonekta sa internet sa buong araw. So i-connect lang po ito kapag doon na sa transmission. Pagkatapos po magsara ng mga botohan. At syempre pag-imprenta ng siyam na kopya ng election returns. So after election, no, kung sa mga lugar ninyo ay maunti lamang po yung mga botante sa mga local elections, within that night, no, may mapoproklama, no? At nakakatuwa kasi ito nga, dati ang halalan natin, ang manual tayo, no, ang hirap, ang bagal ng counting. Pero dahil nga dito sa mga machine na ito, mabilis ang count natin. At even sa national, no, malalaman din natin ang bilis ng pasok ng mga data.
Another question pa dito. Oy, teka lang ha. May fake news alert pala tayo na kumakalat na ayon daw sa COMELEC and no national ID, no vote. Hindi po totoo yan. No? In fact, kahit na nakalimutan yung voters ID nyo, basta meron kayong ID, no? Na nagpapakita, government valid IDs na magpapakita na yun ang pangalan ninyo, no? Nasa labas naman po ng mga precinct, yung mga names, no? Makakaboto po kayo. At yung mga hindi po nakapag-register sa national ID, basta meron po kayong ibang government IDs, makakaboto pa rin po kayo. Ano po? Pero mas maigi kung meron kayong voters ID, dalhin nyo po, no? At question pa is, maaari bang subaybayan ng watchers at election observer ang mga operasyon ng automated counting machine? Tama, no? Opo, pwede po silang magmasid, no? Kasama na po dyan yung mga political parties, citizen arm, tsaka yung mga media organization, NAMFREL, PPCRV, no? Maaari po silang mag-obserba, of course, kasama na dyan yung pag-testing, initializing, pagpapadala ng resulta, at iba pang operasyon na may kinalaman po sa election. So, pwede po, kaya nga po sila nandyan para magmasid kung nagkakadayaan ba o hindi. Ayaw naman natin ng dayaan, hindi ba? Okay, may mga question ba, no? May mga hakbang po ba paano po yung mga double voting, no? Kunyari, bumoto tapos ang count niya times 2, no? Pwede bang mangyari yun? Ayon po sa COMELEC, meron daw pong security features, no? Itong automated counting machine at QR code, no, sa balota, yung encryption at saka validation upang pigilan po yung pandaraya sa pagdoble ng pagboto. So, pag nabasa na po ng automated counting machine ng inyong boto, isang count lang yon. So, hindi na dapat uulit yon. Okay? Para maiwas daya. Okay. Next, mga question pa maaari bang tiyakin? Siyempre, ikaw, diba? Botante ka. Nakapag-shade ka na, naipasok na ang yung balota. Pwede mo bang i-check? No? Parang i-double check lang kung tama ba ang pagkabilang ng kanyang boto. So, ang sagot po dyan ay opo, no? In fact, no, meron pong resibo na iniimprenta ang automated counting machine pagkatapos po i-feed ang balota. So, makikita mo doon yung mga binoto mo. At in fact, machi-check mo rin siya sa pamamagitan ng mga on-screen ballot review, no? Pagtingin mo dun sa automated counting machine, makikita mo, no? Machi-check mo yung kung nabasa ba yung iyong mga binoto. Okay? At another question na may kinalaman sa automated counting machine. Ito medyo sabi kung halimbawa po, no, magbibigay po ba ng replacement balot para sa balotang ni-reject? Ni-reject po ng automated counting machine, no? Bakit siya ni-reject? Magbibigay lamang po ng replacement balot kung ang dahilan po ng hindi pagtanggap ay hindi kasalanan ng botante. So kung halimbawa ang dami niyong pinag-shade dyan, lagpas-lagpas na, doble-doble yung pinote nyo at hindi tinanggap, hindi po kayo mabibigyan ng replacement ballot. So kung halimbawa nireject siya because nagkaroon po ng technical problem, so maaari kayong bigyan ng replacement ballot. Tandaan po ninyo, no, bilang lang po ang balota sa isang presinto. Parang ilan lang po yung excess nila dyan na pag nagkamali, yun lang po ang bibigyan nila. Kasi po mahirap na kapag marami silang nilagay dyan, baka hindi natin alam, pasok lang ng pasok. We'll never know, diba, no? So, very critical po, no? Kapag kayo nagsagot, kailangan make sure. Huwag magmadali, dahan-dahan. Kaya nga may kodigo, diba? Maraming salamat po sa pagtutok. Magkakaroon pa rin po tayo ng siguro ng mga voters information and education sa Friday pagbalik ni Attorney Cam para naman po mapaalalahanan ng ating mga kababayan. Again, hindi po kailangan kumpleto. Kung hindi makumpleto, wag nang ipilit, no? At wag manghinayang sa boto. Basta importante yung mga binoto nyo ay sure na kalidad, no? Mamaya kasi yung mga filler nyo lang, yung pa ang manalo. Sayang naman yung talagang gustong-gusto nyong ipasok. Alright? Maraming salamat po sa mga tumutok. Muli, ako po si Attorney Cam. Every Mondays, Wednesday, and Fridays dito po sa DZRH. At every Tuesday and Thursday naman po si Attorney Rina Seco ang nakakasama ninyo. Maraming salamat. Good evening and have a nice day.
syempre, no, yung mga hindi pa natin nabate na mga viewers natin, ayan, pagpasensyahan nyo na po, no, at naubusan tayo ng oras. Muli po, lagi pong tumutok para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 7:30 ng gabi.